Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sana po suportahan nyo ang aking channel mga kaibigan. Para naman sa mababait dyan, eto po ang GCash number ko 0927918141. Kabanata 1901 hanggang Kabanata 1910. Kabanata 1901. Natahimik lahat. Lahat sila ay namangha. Nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan sa pinangyarihan, walang tunog na maririnig. Bukod dito, ang antas ng hindi makapaniwala ay mas matindi kaysa sa anumang nakita nila kanina. Pinipili ng Reyna si Alice bilang bagong koronang prinsesa. Iniisip nila kung nagkamali sila ng narinig. Si Alice ay hindi miyembro ng maharlikang pamilya ngunit miyembro ng mga Alexander. Bukod dito, siya ay isang karaniwang tao. Paano siya naging kwalipikadong maging crown princess? Si Alice ang hahalili at mamumuno sa Yingland pagkatapos ng panahon ng Reyna. Nagtataka pa nga ang mga tao kung nagdedelusyon sila. Tumanggi silang maniwala na ito ay totoo dahil ito ay napaka-out of this world. Walang mag-aasam na ganoon ang desisyon ng Reyna. Kung tutusin, iniisip pa nga nila kung may demensya ba ang Reyna dahil sa kanyang katandaan. Napatulala rin si Alice. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa Reyna habang hakbang-hakbang na naglalakad papunta sa kanya. Siya ang Reyna, ang taong higit niyang hinangaan sa kanyang buhay. Ang kanyang isip ay huminto sa paggana at siya ay labis na nabigla upang magkaroon ng angkop na tugon sa sitwasyon. Zane ay ang tanging tao na ngumiti at binigyan si Alice ng isang mahinang pagtulak. Nakangiti niyang sabi, "Kinausap ka ng Reyna. Dapat sumagot ka." Sa totoo lang, hindi rin Zane inaasahan na gagawin ng Reyna ang ganoong bagay. Pagkatapos ng lahat, si Alice ay hindi miyembro ng maharlikang pamilya. Bukod dito, mahina si Alice at hindi bihasa sa martial arts, kaya paano niya magagawang hawakan ang posisyon ng koronang prinsesa? Bukod sa kagustuhan at kakayahan ni Alice, wala sing kahit katiting na koneksyon at resources sa Royal Palace matapos siyang gawing crown princess. Ano ang mayroon siya upang makipagkompetensya sa mga matatag na miyembro ng maharlikang pamilya? Malaki ang posibilidad na may mag-target kay Alice na nakatarget para sa pagpatay at magkakaroon siya ng isang trahedya na wakas. Bigla siyang may naisip at sumikat sa tuwa, ngunit ngumiti ng mapait. Talagang pinupuntirya siya ng Reyna. Nakipagkita ang Renaissance Days just as expected and cracked a telling smile. Sa katunayan, ang mga may karunungan ay maaaring ipahayag ang kanilang sarili sa isang tingin lamang. Ang mga salita ay hindi kailangan. Ang Reyna ay nagalok ng posisyon sa kanya sa pamamagitan ng pag-angkin na si Alice ang koronang prinsesa. Parang nag-aalok sa kanya ng korona dahil, sa maraming tao, nasa ilalim na si Alice Zane protection ni. Bukod dito, napakahalaga din na tandaan na si Alice ay makakaranas ng lahat ng uri ng mga paghihirap at panganib kapag siya ay naluklok sa trono. Hindi siya mabubuhay ng matagal kung kailangan niyang umasa lamang sa kanyang sarili. At saka, naging malapit na si Alice Zane, so given his personality, he would never stand by and do nothing. Ang Reyna ay gumawa ng isang mahusay na plano. Kahit nasa nalaman na niya ang sinulid ng pag-iisip ng Reyna, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit niya iaalok ang posisyon sa kanya. Zane ay hindi pa invincible as fighter. Samantala, hindi lang naging invincible as fighter na ang Reyna, kundi matatag na rin siya sa yugtong iyon. Nang tuluyang makabawi si Alice mula sa kanyang pagkagulat, hindi makapaniwalang sinabi niya, "Kamahalan, may pagkakamali ba? Hindi ako miyembro ng royal family." Ang iba sa mga tao ay naguguluhan din tungkol doon. Si Alice ay hindi miyembro ng maharlikang pamilya. Kung ipapasa ng Reyna ang trono kay Alice, magkakaroon ng kapangyarihan ang mga Alexander sa buong bansa, hindi ba? Kabanata 1902. Samantala, ang pamilya Alexander ay nasa sabik ng hindi maihahambing. Tuwang-tuwa si Horton kaya nanginginig ang buong katawan niya. Gayunpaman, pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na manatiling maayos.
Hindi siya naglakas loob na ipahayag ang kanyang pananabik, ngunit kailangan niyang ibaba ang kanyang ulo upang itago ang ngiti sa kanyang mukha. Nakakalungkot kung mapansin ng Reyna ang kanyang ekspresyon at magbago ang kanyang isip. Magiliw na ngumiti ang Reyna at tinulungan si Alice na makatayo. Sabi niya sa kanya, walang mali. Pinili kita, Alice. Papayag ibang tawagan ako bilang Lola. Magulo ang ulo ni Alice, kaya likas niyang sinabi, Lola. Mabuti. Napakabuti, aking matamis na apo. Ang Reyna ay masuyong hinaplos ang ulo ni Alice. Pagkatapos ay sinabi ng Reyna, kung gayon, handa ka bang maging aking koronang prinsesa? Laking gulat nito kay Alice. Nahihirapan siyang i-proseso ang lahat ng nangyari at ang mga radikal na pagbabagong naganap noong araw na iyon. Ang mga pangyayari ay higit pa sa lahat ng naranasan niya sa kanyang buhay. Hindi ko alam, naguguluhang sabi ni Alice. Sobra para sa kanya ang pagiging pinuno ng isang bansa. Hindi niya naisip na may mangyayaring ganoon. Sa puntong iyon, Zayn alam niyang nakapagdesisyon na ang Reyna at hindi na mapigilan. Sa isang kahulugan, ito ay mabuti para sa kanya. Ito, humakbang siya at nakangiting sinabi kay Alice, tanggapin mo ang alok ng Reyna. Ito ay iyong tungkulin. Tulala pa rin si Alice. Samantala, hindi na napigilan ng isang maharlikang pamilya at malakas na sumigaw, hindi nararapat iyan, kamahalan. Si Alice ay miyembro ng Alexanders at hindi mula sa royal family. Paano mo siya gagawing crown princess? Tama, kamahalan. Hindi mo siya magagawang crown princess. Hindi nararapat na ibigay mo ang kapangyarihang mamuno sa bansa. Sa mga Alexander. Kamahalan. Naiintindihan ko na ang insidente ni Prince William kanina ay nakakagulat sa iyo, ngunit kailangan mong huminahon at maglinis ng iyong ulo sa halip na gumawa ng padalos-dalos na desisyon. Kamahalan, pakibalik ang iyong order. Mas maaga tayong mamatay kaysa payagan si Alice Alexander na gawing koronang prinsesa. Sabay-sabay, maraming magkasalungat na boses ang umalingaw-ngaw sa palasyo. Bukod dito, ang mga boses ay nagiging mas agresibo. Sa katunayan, tinangkapan nga ng ilan na banta ng pagpapakamatay ang Reyna. Magpapakamatay sila kung pipilitin niyang magkaroon ng sariling paraan. Tulad ng para sa mga Alexander, nagsimula silang magmukhang balisa. Kinunde na sila sa pangkalahatan, ngunit wala silang lakas ng loob na tumugon. Nanahimik na lang sila. Kung sila ay magpahayag ng kahit isang onsa ng pananabik, tiyak na ito ay gagamitin bilang ebidensya para sila ay maparusahan. Sa kabilang banda, si Alice ay nakaramdam ng kahihiyan, pagkakasala, at pagkalito sa ilalim ng mga pangyayari. Tinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi sa Reyna, kamahalan, hindi ako maaaring maging koro ng prinsesa. Bakit ganon? Pinipigilan ng Reyna ang kanyang magiliw ng ngiti at hinawakan ang kamay ni Alice upang bigyan siya ng lakas ng loob at kumpiyansa. Hindi ako miyembro ng royal family, kaya hindi ako karapat-dapat na maging crown princess mo, sabi ni Alice na nawala ng pag-asa. She was being sincere and not playing hard to get. Ang mga tao ay nagsimulang tumingin ng mababa kay Alice pagkatapos marinig ang kanyang sinabi. Isa lamang siyang marupok na babae na walang lakas ng loob na tanggapin ang responsibilidad sa kabila ng pagkakaroon ng Reyna bilang kanyang tagapagtaguyod. Gayunpaman, natakot sila sa sumunod na sinabi ng Reyna. Ako ang Reyna at sinasabi kong qualified ka. Papatayin ko ang sino mang may lakas ng loob na magsabi ng iba. Siya ay nagsalita ng walang pag-aalinlangan, ngunit ang labis na bangis sa kanyang tono ay hindi maitago. Kabanata 1903. Parang may isang malakas na buhawi na lumabas mula sa Reyna at tumanma sa kanyang paligid. Napaka-overpowering ng presensya niya. Nararamdaman ng lahat ng naroon ang pag-atake sa kanilang isipan. Ito ay higit pa sa isang pag-atake dahil ginawa nitong blanco ang kanilang mga isip. Ang tanging nagawa na lang nila ay yumuko at yumuko. Naalala lang nila na hindi lang ang Reyna ang kanilang pinuno. Siya rin ang pinakamakapangyarihang tao sa England. Siya ang tanging Invincibilis powerhouse ng bansa.
Dahil dito, siya ang anghel tagapag-alaga ng bansa. Ang pagkakaroon ng katapangan na hindi aprobahan ang kanyang desisyon ay tulad ng paghingi ng kamatayan. Ang reyna ay mukhang napakadali sa mga nakaraang taon ngunit ginawa niya ang kanyang pangalan sa kanyang mga pagpatay ilang dekada na ang nakararaan. Sa isang iglap, nakaramdam sila ng takot at panghihinayang sa hindi nila pagkakasundo sa kanilang reyna. Tila namamaga sila sa sobrang pagmamalaki na nakalimutan na nila ang kasaysayan ng pagdanak ng dugo ng reyna. Hayaan mo sila, kahit nasa nabigla sa epekto ng reyna sa kanya. Ito ay ang pangangibabaw ng isang Invincibilis powerhouse. Zane masyado siyang naapektuhan kaya ang oras ng kanyang reaksyon ay bumagal ng 0.0 segundo. Ito ay tila ang pinakamaikling sandali, ngunit ito ay marami para sa isang Invincibilis powerhouse. Kung sinadya ng reyna na umatake Zane, malaki ang posibilidad na matalo siya nito. Ang pagkawala sa isang tulad niya ay nangangahulugan ng kamatayan. Sa sandaling iyon, Zane naging mas mapagbantay sa paligid ng reyna. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nag-relax muli siya dahil alam niyang hindi siya sinasaktan ng reyna. Kung ginawa niya, nakagawa na siya ng hakbang. Isang makahulugang ngiti ang binitawan ng reyna sa kanya Zane walang pakialam na ngumiti pabalik at hindi nakaramdam ng awkwardness. Pagkatapos noon, nagkaroon siya ng mas malinaw na paghunawa sa mga kakayahan ng reyna. Tila, ang Invincibilis fighter ay mas makapangyarihan kaysa sa isang hakbang na malayo sa estado ng Invincibilis. Nararamdaman niya na ang kapangyarihan ng reyna ay halos kapareho ng antas ni Paxton Ayers, Brooks at Adan ni Marika. Gayunpaman, medyo mahina pa rin siya kaysa kay Saint Kailam. Naalala niya kung gaano siya katikot noong nasa harapan niya si Saint Kailam. Pakiramdam niya ay kalaban niya ang buong universe. Pakiramdam niya ay maaaring ibagsak siya ni Saint Kailam sa isang pag-isip lamang nang hindi man lang kailangang magpapisikal. All of a sudden, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang lolo na isang Invincibilis powerhouse din. Sa pagkakaalam niya, ang bawat Invincibilis fighter ay isang powerhouse na maaaring takutin ang sinuman at mangibabaw kahit saan. Gayunpaman, ang kanyang lolo, para sa lahat ng kanyang kapangyarihan, ay patriarch lamang ng isang pamilya sa Walled City. Bukod dito, siya ay pinatay, hindi ba? Ito ay walang anumang kahulugan sa lahat. Tiyak na may mga sikreto tungkol sa kanyang lolo na hindi pa niya nabubunyag. Itatanong sana niya iyon pagbalik niya sa Rheasia. Pagkatapos ay sinabi ng reyna, "Nakapagdesisyon na ako. Si Alice ang magiging crown princess ko mula ngayon at siya na ang susunod na reyna. Lahat kayo ay tutulong sa kanya upang mamuno sa bansa." Oo, kamahalan. Oo, kanmahalan. Kabanata 1904. Wala silang lakas ng loob na magpahayag ng anumang pagtutol sa takot na patayin sila ng reyna. Gayunpaman, hindi sila kailanman susunod sa utos ng reyna. May karapatan ng reyna na gawing susunod na reyna si Alice at hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang anumang bagay sa bagong koro ng prinsesa sa panlabas. Ngunit sa pribado, hindi sila magiging masunurin. Ang mga maharlikang lalaking iyon ng maharlikang pamilya ay nagpasya na hulihin si Alice kapag kaya nila. Bilang dating prinsipe, si William ay may karapatan sa trono sa isang ganap na makatwirang paraan. Wala silang lakas ng loob na magplano laban sa kanya noon, ngunit ang binata ay pinatalsik sa trono. Sa kabilang banda, si Alice ay isang tagalabas lamang na walang dugong maharlika. Hinding-hindi sila uupo ng walang ginagawa. Hahayaan ang kanilang sariling pagkasira. Natapos ang seremonya ng pakikipag-ugnayan kung saan si Alice ang huling nagwagi, na ginawang koro ng prinsesa ng reyna sa nakakalito na paraan. Masasabing naka-jackpot si Alice. Nalaman ng matatalinong maimpluwensyang opisyal na iyon ang motibo ng reyna sa paggawa nito ay hindi lamang dahil sa kanyang paghanga kay Alice, ngunit higit pa dahil sa pinangalan ng Rheasion, Zane. Sa makatuwid, ang kanilang interes sa Zane ay mas lalo pang nagalit.
Agad naman silang napatingin Zayn sa kanilang pagbabalik at nalaman na siya ay isang pangunahing manlalaro mula sa Reyesiya. Bukod dito, siya ang kampyon ng kamakailang martial arts cup. Siya ay may pambihirang kakayahan at isang hakbang ang layo mula sa estadong Invincibles. Bukod dito, ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay kung gaano siya kabata. Matapos malaman ang tungkol dito, nagsimula silang maunawaan kung bakit gagawin ng Reyna si Alice na koro ng prinsesa. Gayunpaman, kahit na iyon ang kaso, hindi ito nangangahulugan na sila ay sumuko na. Sa kabilang banda, ito ay isang napakalaking at kaaya-ayang sorpresa sa mga Alexander. Kung si Alice ang magiging Reyna sa hinaharap, ang kanilang pamilya ay magkakaroon ng pagkakataon na kunin ang maharlikang pamilya at maging mga royal mismo. Ito ay isang ganap na kamangha-manghang pagliko ng mga kaganapan na magdadala ng kaluwalhatian sa kanilang mga ninuno. Natapos ang seremonya ng pakikipag-ugnayan at nagcast ang Renaissance ang sulyap. Natural, naiintindihan niya ang kanyang intensyon, kaya sinundan siya nito sa katahimikan. Nagpakita ang Reyna ng banal, mapagmataas, at hindi masisirang presensya. Hindi inaasahan ng sino man na siya ay higit sa 80 taong gulang na. Mukha siyang nasa 40 taong gulang na at nasa mabuting kalusugan. Gayunpaman, Zayn pakiramdam niya ay may nangyari nang sumunod siya sa likod niya. Ang enerhiya ng Reyna ay tila pabago-bago, papalitan ng malakas at mahina kahit na ang pagbabago ay napakaminuto, Zayn malinaw pa rin itong nararamdaman. Sa katunayan, nag-isip pa siya kung nasugatan ang Reyna. Kawakas, narating ng Reyna ang pinakamalayong dulo ng palasyo. Ito ay isang napakakatamtamang silid na kamukha ng tirahan ng isang normal na tao. Kwarto ba iyon ng Reyna? Zayn medyo namangha. Sa kabilang banda, nabasa ng Reyna ang kanyang isip at nakangiting sinabi, "Tama ka. Ito ang aking kwarto. Dito na ako nakatira simula bata pa ako. Babalik ako dito para bumawi pagkatapos ng anumang mga laban na napuntahan ko doon." Zayn tumango at sinabing, sa kakaibang magnetic field nito, medyo magandang lokasyon ito. Pinapatahimik nito ang isip ng isang tao sa pagpasok. Maupo ka. Ang rare na ay nagsasalita ng wikang Reyesian. Higit pa rito, matatas niyang sinabi ito sa kaunting accent, hindi man lang matigas. Pagwapo Zayn lumungon sa Reyna at sinabi, "Kamahalan, nasaktan ka. Sinong gumawa nito?" Kabanata 1905. Siya ay medyo astonished na Zayn maaaring sabihin na siya ay nasugatan sa isang sulyap, ngunit bumalik siya sa dati niyang sarili sa ialong madaling panahon. May kislap na paghanga sa kanyang mga mata at hindi niya itinanggi Zayn pahayag ni. Sa halip, tumango siya at sinabing, "Tama. Ako ay nasugatan at ang salarin ay ang pinuno ng Order of the Reverends." Zayn ay namangha nang marinig na ang Reyna ay talagang nakipaglaban sa pinuno ng Order of the Reverends. Bukod dito, siya ay nasugatan sa proseso. Nangangahulugan ito na ang Order of the Reverences leader ay medyo kakilakilabot. Gaano ka-Jose ang kanilang pinuno? Zayn tanong sa malalim na boses. Nagkaroon siya ng isang medyo malubhang salungatan sa Order of the Reverends. Pinugbog niya si Sean Shapiro hanggang mamatay noong siya ay nasa Reyesiya at pinatay ang ilang miyembro ng Order of the Reverends sa England. Dalawa sa kanila ay perpektong klase ng mga master fighter. Sa ilalim ng pag-ilaw ng mga ilaw, bahagyang namutla ang mga pisngi ng Reyna sa una at nagpakawala siya ng ilang malalambot na ubo. Kahit nakaupo 3 metro ang layo sa kanya, Zayn malinaw na naamoy ang halimuyak ng dugo sa mga ubo ng Reyna. Tila nasugatan ng husto ang Reyna. Kahit na ang Reyna ay hindi katugma sa pinuno ng Order of the Reverends. Siya ang pinakamataas na awtoridad sa England at isang Invincibles powerhouse. Siya ay nireranggo ang isa sa mga nangungunang mandirigma sa kanyang bansa. Sa kabilang banda, ang Order of the Reverends, na kilala rin bilang Order of the Solar Temple, ay isang Tier 2 club lamang, ngunit ang pinuno nito ay napakahusay. Zayn nagtataka kung gaano kakilakilabot ang Big Four na kinikilalang mas makapangyarihan.
Zane kumunot ang kanyang mga kilay at hindi masyadong umaasa sa sitwasyon. Tinabi ng Reyna, ang kanilang pinuno ay nasa tuktok ng unang antas ng Invincibiles. Ang rurok ng unang antas ng Invincibiles. Zane lalong natarante sa narinig. Ito ang unang pagkakataon na ipinakilala sa kanya ang konsepto. May mga subdivision pa kaya sa loob ng Invincibiles state tulad ng mga Master Fighters. Nang mapansin ng Reyna ang kanyang pagkamangha, bahagyang namangha ang sinabi ng Reyna, hindi mo ba alam na may mga subdivision din sa estado ng Invincibiles? Zane umiling. Hindi. Umalaklak ang Reyna at sinabing, hindi ko akalain na hindi ito sasabihin sa iyo ng Invincibiles fighter sa iyong bansa. Dahil ba hindi niya inaasahan na mabilis kang makakalusot sa Invincibiles? Zane hindi nagbigay ng diretsong sagot. Pakipaliwanag sa akin, kamahalan, sabi niya habang nakayuko. Medyo maganda ang impresyon niya sa Reyna pagkatapos ng maikling pakikipag-ugnayan nila kanina. Masasabi niyang isa itong mabait na bab at hindi katulad ng Adan ni Meraika. Umiti ang Reyna at pinaikit ang kanyang mga pata para titigan siya saglit bago siya sumagot, may mas malakas at mahinang yugto sa estadong Invincibiles. Kapag ang isang manlalaban ay unang umabot sa Invincibiles, sila ay nasa level 1 na sinusundan ng level 2 at panghuli, level 3. Ang level 3 ay ang dulo ng Invincibiles state at ang dulo rin ng landas. Ang dulo ng landas. Sa ilang kadahilanan, Zane nalungkot nang marinig iyon. Ito ay ang kalungkutan ng pag-abot sa dulo ng isang paglalakbay na ang isa ay naglakbay sa napakahabang panahon. Kabanata 1906. Ang patuloy na pagsisikap ng isang manlalaban na makisali sa pagsasanay ay ang pasiglahin ng kanyang sarili at palawakin ang kanyang mga limitasyon. Ito ay ang ideolohiya ng isang tao na ang mga kapangyarihan ay maaaring sakupin ang kalikasan. Gayunpaman, may mga limitasyon sa sangkatauhan at may katapusan kung hanggang saan ang mararating ng isa. Tensing Zane dahil sa kalungkutan, ang Reyna ay tumawa at sinabing, halos ganoon din ang naging reaksyon ko noong una kong nalaman ang tungkol sa mga limitasyon ng sangkatauhan. Lahat akong nanlumo, malungkot, at nag-aalinlangan. Zane nanatiling tahimik. Ang Reyna ay nagpatuloy sa pagsasalita, ang estado ng Invincibiles ay isang pambihirang tagumpay sa mga limitasyon ng kalikasan sa sangkatauhan. May bilyon-bilyong tao sa mundong ito ngunit ilan lamang ang mga Invincibiles na manlalaban. Sa kabilang banda, ang isang level 3 Invincibiles fighter ay isang maladyos na superhuman. Pagamat hindi nila magagawang labagin ang mga batas ng pisika o lumipad, ang manlalaban ay makapangyarihan sa lahat at may kakayahan sa marami pang iba. Maaaring ito na ang dulo ng landas, ngunit sapat na. Malaki ang kahulugan ng pahayag ng Reyna. Ang estado ng Invincibiles ay dapat na ang matagal na itinatangi na layunin ng hindi mabilang na mga Mandarinma. Ang sino man sa estado ng Invincibiles ay hindi na tao, ngunit malapit sa pagiging isang Diyos. Ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay tataas lamang ng kaunti, ngunit maraming iba pang mga katangian ng Love Zero S na mapapabuti. Nagkaroon ng malalaking pagbabago sa habang buhay, katalinuhan, kakayahan sa pag-iisip, at marami pang ibang aspeto sa pag-abot sa Invincibiles. Kung Zane maaaring maabot ang estadong hindi magagapi dahil sa kanyang kalagayan, posibleng mabuhay siya ng 2 siglo o higit pa. Ang pagsasanay ng martial arts ay mas mahirap kaysa sa anumang bagay sa mundo. Hindi mabilang na magmandirigma ang patuloy na nagsasanay araw at gabi mula noong inaunang panahon para lamang pagbutihin ang kanilang mga sarili sa pag-asa na maaari nilang itulak ang mga limitasyon. Ng sangkatauhan ng walang hanggan, ngunit ang lahat ay pag-iisip. Zane humiling at tumawa. Gayunpaman, hindi ako naniniwala na may katapusan ang landas. Pagkatapos ng lahat, ang landas ay nilikha ng mga tao. Ipinapalagay ng aming naga na una na ang landas ay natapos na, ngunit ang kanilang mga kahalili ay maaari pa ring magpatuloy na higit pa doon. Tinitigan siya ng Reyna ng mataga bago itong umiti at pumalakpak.
Isinasabuhay mo ang reputasyon ng pagiging napiling sumasalamin sa dakilang kapangyarihan ni Rhea Sia. Mahusay na sinabi. Ang mga paniniwala ng mga nauna sa atin ay maaaring hindi naman totoo. Inaakala nila na ang level 3 Invincibiles ay ang wakas, ngunit marahil ay maaari tayong pumunta ng higit pa kaysa doon. Zayn ay hindi nagwalas ng pagmamalaki, ngunit ngumiti ng walang pag-aalinlangan sa pagtanggap ng papuri ng Reyna. Sumunod, nagkwentuhan pa sila saglit tungkol sa mga isyu sa martial arts. Bilang kampyon ng Martial Arts Cup, Zay ay ginantimpalaan ng pagkakataong humingi ng patnubay mula sa Reyna. Kaya hindi siya nagtangkang magtago ng anuman at sinabi sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Zayn walang pagpipilian kundi kilalanin na ang Reyna ay pinuno pa rin ng kanyang bansa sa kabila ng pagiging isang Invincibiles na manlalaban na higit sa 80 taong gulang. Siya ay may isang mahusay na isip na naipon ang lahat ng uri ng kaalaman at sa nakinabang ng husto sa pakikipag-chat sa kanya. Maraming tanong na hindi niya maisip noon o hindi man lang naisip, ngunit naliwanagan siya pagkatapos makipag-usap sa Reyna. Masasabing maliban sa pag-aaral ng martial arts, Zay natutunan ang tungkol sa buhay. Filosofiya, ekonomiya, sosyolohiya, physics, astronomy, quantum mechanics, at marami pang iba pagkatapos makipag-usap sa Reyna. Sa totoo lang, sa kanyang estado, Zay ay higit pa sa isang manlalaban. Hindi siya gaanong mababaw at ang kanyang pag-aaral ay nagsasangkot ng maraming larangan. Dito, ang Reyna ay isang napaka-premier figure. Napakaraming kaalaman niya at hindi kalabisan ang pag-angkin na tiyak na makakamit niya ang kadakilaan kung siya ay makikibahagi sa akademya at agham. Zay nagkaroon din ng mas mahusay na pag-unawa kung bakit gustong magtrabaho ni Paxton bilang isang propesor sa universidad. Ito ay dahil sa kanyang estado, ang kanyang mga alalahanin at layunin ay hindi na isang bagay na mauunawaan ng mga ordinaryong mandirigma. Kahit na Zayn hindi pa umabot sa yugtong iyon, nagsimula siyang matuto, umunawa, at makipag-ugnayan dito ng higit pa. Pakiramdam niya ay napakalapit niya sa estadong Invincibiles. Kakailanganin lang niya ng pagkakataon, isang turning point para maayos niyang makapasok sa Invincibiles. Marahil ay darating ang pagkakataon sa lalong madaling panahon. Kabanata 1907. Zayn nanatili ng ilang araw sa England kaysa umalis kaagad. Ginawa niya ito pangunahin upang matuto mula sa Reyna at gamitin ang pagkakataon upang malaman ang lahat tungkol sa estado ng Invincibiles hanggat kaya niya. Sa kabilang banda, ang Reyna ay hindi nagtangkang magtago ng anuman sa kanya. Ipinakita niya ang kanyang mabuting kalooban sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa Zayn na nakinabang sa kanya ng husto. Maliban dyan, Zayn nanatili para makapagbigay siya ng patnubay kay Alice. Kung tutusin, strictly speaking, siya ang nagpabago sa buhay ni Alice, kaya kailangan niyang pasanin ang responsibilidad na ipakita sa kanya ang daan. Ginawa niya ito dahil sa kanyang pagkatao, at tungkulin niya ito sa pananaw sa kanyang mga nakaraang aksyon. Higit sa lahat, ito ay bahagi ng isang kasunduan sa pagitan niya at ng Reyna. Zayn ay natutunan din ang higit pa tungkol sa Order of the Reverends. Natuklasan niya na ang utos ay talagang isang masamang organisasyon. Ang pinuno ng club ay kilala bilang Evoluzies at isang lubhang malisyosong tao. Siya ay nasa tuktok ng level L Invincibiles at kahit na ang Reyna ay hindi katapat para sa kanya. Paalala ng Renazana na pansin na siya ng Order of the Reverends. Tiyak na gagawa sila ng hakbang iaban sa kanya, kaya kailangan niyang maging magbantay sa lahat ng oras. Nagkaroon pa rin ng ilang pagkakaiba sa pagitan sa inang mga kasalukuyang kakayahan ni Evoluzies. Kung personal siyang haharapin ng pinuno ng club, Zayn siguradong matatalo. Zayn alam na alam niya iyon, kaya nag-ingat siya. Bukod dito, nakibahagi rin siya sa hiwalay na pagsasanay. Naghahanda siyang maabot ang estadong Invincibiles. Alam niyang magiging mahirap ito, ngunit kailangan niyang subukan ito anuman. Pakiramdam niya ay parang isang makamandag na ahas ang nakatutok sa kanya sa dilim na nakatitig sa kanya ng malapitan.
Ito ay dumulas kapag siya ay nahuli at bibigyan siya ng isang nakamamatay na hampas. Natagpuan niya ang pakiramdam ng pagmamasid ng isang tao na hindi mapalagay. Lumipas ang kalahating buwan, isang kisap mata, at Zayn ay nasa England pa rin. Sa mas tumpak, siya ay nasa tirahan pa rin ng Reyna, nakikibahagi sa hiwalay na pagsasanay bilang paghahanda pag-abot sa estadong Invincibiles. Nang maglaon, kinuha ni Alice ang posisyon ng koro ng prinsesa sa tulong ng Reyna. Gaano man kagalit ang mga tao tungkol dito, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na kumilos ng padalos-dalos sa pagsubaybay ng Reyna sa mga bagay-bagay. Ang paghilos ng pagsasanay para sa Invincibiles ay talagang hindi isang madaling gawain para sa Zayn. Pinakalma niya ang kanyang katawan at isip ayon sa patnubay ng Reyna at pumasok sa isang meditative state. Gayunpaman, nalaman niyang hindi pa rin niya kayang mahanap ang threshold ng Invincibiles. Ito ay isang hindi kasiya siyang pakiramdam niya. Nakatayo na siya sa threshold, ngunit hindi niya mahanap ang eksaktong posisyon nito. Sa isang punto, nagduda siya kung talagang umiral ang threshold. Isa pang kalahating buwan ang lumipas, ngunit Zayn hindi pa rin nakapasok sa Invincibiles. Nagawa lamang niyang palakasin ang kanyang kasalukuyang estado. Isang malabong gintong kislap ang dumaan sa kanyang mga mata nang muli niya itong idilat. Siya ay nasa mataas na espiritu at sumasabog sa enerhiya tulad ng isang bagyo na tumatama sa buong tirahan. Sa katunayan, ang kanyang katawan ay nagkaroon ng isang tunay na bug zone ng hangin at hinaypan ang maliit na silid. Labis siyang nahihiya na sinira niya ang tirahan ng Reyna. Nasa tabi lang niya ang Reyna, at baka sa mukha niya ang pagkadismaya. Zayn napakamot ng ulo at nahihiyang sinabi, kamahalan, pasensya na hindi ko napigilan. Kabanata 1908. Kinawian ng Reyna ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, ayos lang. Ang tirahan ay luma pa rin, kaya ito ay oras na upang muling ayusin ito. Ang kanyang mga salita ay may bahid ng damdamin at Zayn masasabi kaagad na ginagamit niya ang tirahan bilang metapora para sa anyang sarili. Lalo siyang nakaramdam ng hiya. Nais niyang ayusin ang tirahan para sa kanya, ngunit tinanggihan ng Reyna ang alok. Puntong hininga. Hindi ko pa rin nagawang makalusot sa Invincibiles, Zayn sabi. Nakangiting sabi ng Reyna, it's quite normal. Kakailanganin mo lamang ang tamang pagkakataon. Medyo kahanga-hanga na nagawa mong palakasin ang iyong kasalukuyang estado sa loob ng maikling panahon. Sa iyong kasalukuyang mga kakayahan, napakalapit mo na sa estado ng Invincibiles. Zayn tumango. Pakiramdam niya ay bumuti ang kanyang kakayahan, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng explosive energy. Pakiramdam niya ay mas malakas kaysa dati. Hindi bababasa, siya ay ilang beses na mas malakas kaysa noong siya ay isang perpektong class master fighter. Samantala, may ginawa ang Reyna na hindi niya inaasahan. Pinagmasdan niya ang pag-atake ng Reyna sa kanya ng walang babala. Bukod dito, hindi ito pagsubok, ngunit isang tunay na nakamamatay na suntok. Zayn nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod at isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng takot ang bumaha sa kanyang dibdib. Ano ba ang nangyayari? Hindi kaya siya ang papatayin ng Reyna? Gayunpaman, agad niyang inalis ang ideya nang pumasok ito sa kanyang isipan. Mabilis niyang napagtanto na ginagawa ito ng Reyna upang patalasin ang kanyang kakayahan. At lalo siyang nagpapasalamat sa kanya. Mukhang mahaba ang proseso, ngunit mabilis itong nangyari. Nauna na sa kanya ang pag-atake ng Reyna kaya napatigil siya sa pag-isip at tumutok sa kanya. Wala siyang pagpipilian kundi ang kilalanin na ang kapangyarihan ng Reyna bilang isang Invincibiles fighter ay lubhang nakakatakot sa kabila ng higit sa 80 taong gulang. Para sa isang maikling sandali, Zayn nakaramdam ng matinding pressure na katulad ng isang malaking bundok na bumabagsak sa kanya, sa kanyang isip, sa kanyang mga kalamnan, at sa kanyang mga buto. Ito ay maswerte na siya ay isang medyo bihasang manlalaban din. Isang mahinang ungol ang pinakawalan niya at na-neutralize ang pressure. Matapos iwasan ang nakamamatay na pag-atake ng Reyna, nagsimula siyang maglunsad ng counter-attack sa kanya.
Masasabing napakabangis ng kanilang labanan. Kung hindi sila napapaligiran ng mga kilometro ng kagubatan, tiyak na nagdulot ng malaking kaguluhan ang kanilang labanan. Ang bawat katawan ng Invincibles na manlalaban ay nagtataglay ng isang lubhang kakila-kilabot na kapangyarihan, at ito ay magdudulot ng matinding pinsala kapag pinakawalan. Dadurog at gumuho sa kagubatan ang malalaking tagpi ng mga puno at halaman dahil sa Zayn at ang laban ng Reyna. Sa simula, Zayn ay may kakayahang tumugma sa Reyna, ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan niya na lalo lamang itong lumalakas. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay kinakalaban niya ang buong kagubatan. Maaapektuhan ang bawat suntok na ibinabato niya at bawat sipa niya, at ito ay isang napaka hindi kasiya siyang pakiramdam. Parang naging tubig ang hangin sa paligid niya at bumagal ang kilos niya. Labis siyang natakot dahil hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Sa huli, lubusan siyang natalo. Siyempre, hindi siya pinatapos ng Reyna ng isang nakamamatay na suntok. Sa halip, huminto siya at nakangiting nagtanong, may inalis ka ba sa karanasang ito? Kabanata 1909. Zayn saglit na nag-isip bago sumagot, pakiramdam ko ay kinakalaban ko ang buong kagubatan. Napakabigat ng hangin kaya't may matinding pagtutol sa bawat suntok at sipa ko. Kung hindi dahil doon, nagawa kong talunin ka. Ito ay ang katotohanan. Kahit na ang Reyna ay isa ng Invincibles na manlalaban habang Zayn isang hakbang pa ang layo mula sa estadong Invincibles, Zayn ang mga pisikal na kakayahan ni ay pantay sa kanya. Sa katunayan, siya ay bahagyang mas malakas. Zayn ay nag-assume pa na malapit na siyang manalo sa isang punto sa kanilang tunggalian. Gayunpaman, ang lakas ng kagubatan na sumalungat sa kanya ay lalong tumitindi sa paglipas ng panahon. Kailangan niyang gumamit ng mas pisikal at mental na lakas sa bawat suntok na ibinabato niya. Maaari siyang makipagsabayan sa una, ngunit siya ay napagod sa paglipas ng panahon. Nakangiting sabi ng Reyna, tama. Ang aking kamalayan ay nasa loob ng kagubatan kaya natural, bilang isang tagalabas, mararamdaman mo ang puot ng buong kagubatan. Zayn mahinhin na nagtanong, ay isang kasanayang ginagawa ng mga mandirigma ng Invincibles. Umiling ang Reyna at sinabing, hindi ito kasanayan kundi isang kamalayan. Ang bawat Invincibles ay may kakayahang ipakita ang kanilang sariling kamalayan. Ang nabanggit na kamalayan ay ang kamalayan ng isang tao, ito ang kamalayan na nagpapahintulot sa isang tao na makipag-usap at makipag-ugnayan sa kanyang kapaligiran. Ito ba? Inilarawan niya ito sa isang mystical na paraan na magiging napakahirap para sa isang ordinaryong tao na maunawaan, ngunit Zayn ay naliwanagan sa kanyang pagtuturo. Nagulat siya at nakakuha siya ng bagong insight. May kamalayan, kamalayan. Agad siyang umupo na naka-cross-legged at nagsimulang magnilay-nilay dahil may natutunan siya na hindi pa niya alam. Kung naiintindihan niya ito, naniniwala siya na makakarating siya sa estado ng Invincibles. May pagtataka at paghanga sa titig ng Reyna nang mapansin niya ang bilisan na unawaan ng konsepto. Palihim siyang tumango bilang pagsang-ayon. Hindi siya nagkamali ng paghusgay Zayn, ang binata ay isang taong karapat-dapat na turuan. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay humihina na ang kanyang lakas habang siya ay tumatanda. Sa kabilang banda, walang ibang Invincibles na manlalaban sa England, kaya ang bansa ay iharap sa Kokolangge Jinga mahuhusay na mandirime na. Malaki ang posibilidad na tumanggi si Ying End kapag siya ay higit sa isang taong gulang at walang Invincibles fighter na namumuno sa bansa. Ito ay tiyak na mangyayari. Ngayon na ang mga club ay muling binuhay, ang England ay tiyak na masasaktan ng malaki kung sila ay magsisimulang umatake sa mga bansa. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ginawa niya ang desisyon na gawin Zayn sa ilalim ng kanyang pakpak. Sa totoo lang, nalaman ni Zayn dati at alam niyang siya ay isang napakatalino na tao na makakanmet ang magagandang bagay sa hinaharap. Pinakamahalaga, Zayn dahil sa personalidad niya, naging karapat-dapat siya sa kanyang pagtitiwala.
Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang ibigay ang bansa kay Alice, o mas tumpak kung bakit niya ibinigay si Ying Lanzane. Sa kabilang banda, ito ay maliwanag na Zane alam niya tungkol dito, kaya't hindi sinasabi. Hindi napigilan ng Renazane at umalis sa katahimikan. Nagbigay na siya ng sapat na patnubay, kaya Zay ng sariling pagsisikap ang magdedetermina kung hanggang saan siya makakarating. Sa nagninilay sa loob ng 3 buong araw. Hindi siya kumain, uminom, o gumalaw sa kanyang katawan sa panahon ng proseso. Kung tutuusin, kahit ang paghinga niya ay umagal at nagmumukha lang siyang estatwa. Dumating ang mga ligaw na hayop, ngunit hindi nila siya nakita bilang isang tao at ipinagpalagay na siya ay isang bato. Inamoy-amoy siya ng mga hayop ngunit umalis sa pagkabigo ng hindi kumagat. Hindi siya kumikibo sa loob ng 3 araw anuman ang malakas na hangin, ulan, at mainit na araw. Pati ang tibok ng puso at paghinga niya ay tumigil. Siya ay nasa kalagayang parang kamatayan, ngunit ang kanyang katawan ay hindi naagnas o naging bulok. Kawakas, biglang natabunan ng maitim na ulap ang kalangitan at uulan na ng malakas sa ika-4 na araw. Kabanata 1910. Narinig ang paputok na kulog ng tumama ang kidlat. Bukod dito, dumiretso ito sa lugar kung saan Zane ay nakaupo. Ang target ay Zane. Nang malapit na itong hampasin Zane, bigla siyang nagmulat ng mata. Itinaas niya ang kanyang ulo at gumawa ng chopping motion sa kidlat. May kagilahilalas na sumunod na nangyari. Biglang nagbago ang direksyon ng kidlat. Malapit na itong hampasin Zane ngunit tumama sa isang malaking, siglong gulang na puno sa tabi niya. Sa isang malakas na dagandong, at ang malaking puno ay nahati agad sa 2 hati. Bukod dito, ang balat ng puno ay nasusunog at ito ay isang nakagugulat na tanawin. Zane dahan-dahang huminga. Tumayo siya at ang parang kalampag na tunog ay nagmula sa kanyang katawan. Siya ay nasa isang gulong-gulong estado, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa katanje-tanging kinang. Hindi na siya mailalarawan bilang nasa mataas na espiritu ngunit bilang isang ganap na bagong tao. Siya ay puno ng lakas, at ang kanyang mga mata ay kasing lalim na parang naglalaman ng buong mundo. Pagkatapos ay lumabas siya ng palasyo at naghanap ng lugar na maliligon bago siya lumabas para kumain. Siya ay nagugutom at pakiramdam niya ay makakain siya ng baka. Sa katotohanan, kinain niya ang isang baka. Pagkatapos niyang kumain, napagtanto niya na napuno siya ng walang katulad na kapangyarihan at lakas, kapwa sa pisikal at mental. Hindi pa niya naabot ang Invincibiles, ngunit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi na iba sa isang Invincibiles na manlalaban. Hindi kalabisan na sabihin na ang kanyang posibilidad na matalo ang Reyna sa isang laban ay tumaas na ng 70%. Pakiramdam niya ay kaya pa niyang labanan ang pinuno ng Order of the Reverence, na isang level 1 Invincibiles powerhouse. Ito ay hindi bulag na pagtitiwala ngunit matinong paghuhusga. In the meantime, chinek niya ang phone niya, nakaka-charge niya lang at napansin niyang maraming missed calls at messages. Pinuksan niya ang isang mensahe at nalaman niyang ipinadala ito ng Falcon Squad. Sargento, nagkaka-problema tayo. Narito na ang Order of the Reverence. Sargento, napakalakas nila at marami sa mga tauhan natin ang napatay. Sargento, SOS. Sargento, huwag kang lalapit at iligtas kami. Isa itong bitag para makuha ka. Zane agad na nagsikip ang mga mag-aaral nang mabasa niya ang mga mensahe. Nagkaproblema ang Falcon Squad. Nahanap na sila ng Order of the Reverence's members. Ayon sa mga mensahe, mayroon na silang. Sa sandaling iyon, Zane hindi mapakali at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tiniel niya ang numero ng walang pag-aalinlangan habang patuloy na bumubulong sa sarili. Mabuhay ka, mangyaring mabuhay ka. Walang sumasagot sa tawag niya. Akmang ibababa na niya ang tawag, sa wakas ay may nakapulot. Gayunpaman, hindi iyon boses ni Tucker. Maraming salamat po. God bless. Ilavo mahal.